So ayan, magandang araw po. Gusto mo bang gumawa ng banana cake pero wala kang oven? Tamang-tama ang video na ito para sa'yo dahil gagawa tayo ng 2 ways to make banana cake. Shoutout po muna kay Ma'am Teresita Barona, Mama Fe Villanueva at Ma'am Jocelyn Racuya. Thanks for always watching my videos. So para po simulan, babalatan ko lang itong dalawang malalaking saging. So bali green lang po ito pero hinog na po ito. So pwede kayong magdagdag kung gusto nyo na loaded ng saging ang banana cake nyo. So bali ipamash ko lang po ito tapos maglalagay ako ng 1 cup ng oil. Pwede kayong gumamit ng melted butter or melted margarine, 4 na peraso ng egg, 1 cup ng water or 1 cup ng evap, 1 teaspoon ng asin, 2 tablespoon ng milk powder kung walang evap. So bali mix lang natin ito. And then saka ako maglalagay na 1 cup ng brown sugar. Pwede pong dark brown sugar ang gamitin nyo para mamula-mula po ang banana cake nyo. So mix nyo lang po ito hanggang matunaw ang asukal. Then maglalagay din ako ng 1 teaspoon ng vanilla extract para mabango ang cake natin. And then sa isang hiwalay na lalagyan, magsisift lang ako ng 3 cups ng all-purpose flour. So bali sinasala natin ito para mas maganda at malambot ang alsa ng cake natin. And then isasama ko na rin pong isift ang 2 tablespoon ng baking powder. So mix lang natin ito. Tsaka natin pagsasamahin ang dry at wet ingredients natin. Gradual or by batch lang po ang paghahalo para mas mabix ng mabuti ang batter natin. So dapat po ganito ang consistency ng batter natin. Grease ko lang po ng margarine ang molder na gagamitin natin para mamaya pag unmold o pagtaktak natin ng cake ay di siya didikit. So di tayo mahirapan. And then isali na po natin sa isang molder para sa steam. At itong isa naman po ay para sa rice cooker natin. So bali ito, steam natin ito ng mga 45 to 1 hour. So kung 1 hour nyo po itong steam ay sa first 5 minutes, dapat po malakas ang apoy. At yung remaining 55 minutes po ay mahina lang po ang apoy kasi medyo makapal po ito. And then itong isang molder naman ay ibibake natin sa rice cooker ng mga 30 to 45 minutes. So ibaba na natin. Okay, sa rice cooker na gamit ko na Hanabishi ay tumaas na agad ito after 5 minutes. At pag binaba ko po siya ay ayaw niyang bumaba at hilaw pa ang banana cake natin. So bali papatayin ko muna ito ng mga 5 minutes tapos i-on ko uli siya after 5 minutes. So ayan, tanggalin muna natin ang saksak. And then after 5 minutes, yan, ibaba na natin. So ayan, okay na. So bali ganito lang po ang gagawin natin hanggang maluto ito. Pero ako po ginawa ko ay binaba ko tapos diniinan ko lang hanggang sa maluto. Pasensya na, may katigasan talagang ulo ko minsan. So check na natin ng toothpick kung luto na. At ayan nga, wala nang sumama, clear na, ibig sabihin luto na po siya. So hanguin na natin ito tapos palamigin natin bago i-unmold. Tapos, pag nag-cool down na, i-unmold na natin. So, di naman siya dumikit pero medyo toast sa ilalim. Pero okay lang yan. Dikit na dikit kasi yung ilalim sa hot plate ng rice cooker. Pero okay lang yan. At, pag hiniwa naman natin, ayan, malambot talaga siya. Yan po ang kinaganda kapag rinis natin ng margarine yung mga molders na ginamit natin. Kasi medyo madilaw ang side ng cake natin. Pero kung brown sugar din gamitin natin, medyo brown ang output ng cake natin. Bali, ang importante doon ay masarap siya at malambot talaga. So ayan, sobrang lambot talaga ng banana cake natin at moist pa po siya. At mas moist pa po ito kung mas madaming saging ay ilalagay nyo. And then check na rin po natin ang in-steam natin. After 1 hour, check na natin ang toothpick. So ayan, wala na ding sumama, clear na din siya. Sabihin nito ay luto na rin siya. So ayan, pumuputok talaga ito sa sara. So ganun din, i-cool down natin, tapos i-unmold natin. And then, hihiwain natin ito. Bali, unlike po sa bake sa rice cooker, so mas malambot po talaga ito. Para itong banana puto cake. Ayan, so bahala na po kayo kung anong gusto nyong method o paraan sa pagluluto ng inyong banana cake. Kung wala talaga kayong okay, hanggang dito na muna po video natin. Sana nagustuhan nyo po itong video na ito. Huwag kalimutang mag-like at para mas ganahan pa akong gumawa ng ganitong mga content. So, thank you for watching. Bye!